Hindi na po nakatiis si Secretary Boying Rimulya. Okay? Dito sa mga pinaggagawa ni Harry Roque na parang ginagamit na niya si Duterte para sa kanyang kaligtasan at kanyang personal interest. Personal interest dahil gusto niyang magkaroon ng political asylum sa Netherlands dahil siya daw ay abogado ni Duterte. Ngayon, malinaw naman po sa mga balita na ayaw ni Duterte na siya ay kuhaning abogado. Mas pinili ni Duterte na mga foreign lawyer, international lawyer, ang kinuha at hindi si Harry Roque. At parang ang dating nito may mga paawa pa at kung ano-ano. Pakinggan po natin itong report na ito. Baka matawa kayo, kayo matawa, parang pinipili talaga niya yung sarili. Kaya si Boying Rimulya hindi na nakapigil ito. So isa sa dahilan kung bakit nila ako ginigipit ay para mawalan ng legal representation ng presidente. Wow. May mga nagnanais umano na mawalan ng abogado si dating Pangulong Rodrigo Ayan, Duterte. report, Ito ang sinabing dahilan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kung bakit anya siya ginigipit ng kasalukuyang administrasyon. Ngunit ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, hindi nakararanas ng political persecution ang dating tagapagsalita ng Duterte administration. It's irrelevant here. It's irrelevant. It's just sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi pa siya kailangan dito. It's not even the issue. Kasi ang pinag-uusapan dito, human trafficking. Yung mga akusasyon sa kanya. Wala siya kinalaman dito. Wala kaming ano sa politika sa kanya. Walang bilang. Wala siyang bilang sa politika. Hinamon din ng kalihim si Roque na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Harapin niya yung kung ano man ang sinasakdal sa kanya, harapin niya. Pilipinas siya maayos, di ba? Ayon sa Department of Justice, So malinaw nasumabit bigla Akala ko ano sasabihin Magpaka-Pilipino ka daw, Harry Roque. Huwag gamitin, wala ka daw bilang sa politika. Ibig sabihin, wala ka. Totally, wala ka, sabi ni Boying Rimulya. Wala kang sinabi, parang ganon. Wala kang sinabi sa ICC dahil hindi ka tinanggap ni Duterte bilang abogado niya. Huwag mo nang gamitin si Duterte, sabi niya. Pangalawa, bumalik ka rito, biniti niya Pilipino ka. Harapin mo mga kaso rito. Yung problema mo sa Congress at problema mo sa DOJ, qualified human trafficking. Ayan po ang hamon. Wala daw, as in walang numero. Grabe sinabi ni Boying. Pag sinabing walang numero, walang kwenta yan si Roque. Hindi yan malaking tao. Hindi yan malaking politiko. Wala yan, as in, walang numero. Ang lupit. Yan po yung tahasang sinabi ni Boying Rimulya. Matindi yan. Roque, kung nadidinig mo, nasa iyo naman, kaya ka ginaganyan Kasi napakasimple nung hearing, tinakasan mo. Tapos sabi mo, hindi ka nagtatago. Hindi ka nagpapakita at hindi ka mabalik ng Pilipinas. Pinagdududahan pa nga na illegal ang pag-alis mo ng Pilipinas. O tapos bigla kang lumutang dyan ang mahuli si Duterte at nagbo-volunteer kang lawyer. Hindi ka naman kinuha. O wala kang personality talaga. Yan ang sinasabi ni Boying Rimulya. Wala kang personality sa kaso sa ICC ni Digong Duterte. Magpakatao ka raw, magpaka-Pilipino ka, bumalik ka sa bansa, abogado ka, harapin mo ang kaso mo. Ay balita ko, aalis na nga ako. Ano bang gagawin nila doon sa Europe? Ano bang gagawin niya doon sa Netherlands? Wala naman siyang personalidad doon. Di ba, napansin doon sa unang araw, nakakausap niya yung nandun sa speaker, sa gate ng ICC, hindi nga siya pinapasok. Dahil hindi siya nirecognize na abogado. Nagpresenta lang siya na siya ay abogado, hindi naman pala. Naloko na. So, ayan. Matinding hamon ni Boying Rimulya sa iyo. Mr. Attorney Roque. Okay? Samantala. Ano ba ito? Hindi ba talaga magpapahuli? Sabi niya, baka si Bato de la Rosa nagbago na rin ng statement. Sabi niya, pag dumating ang warrant of arrest, magpapahuli siya, haharapin niya ito. Abang ngayon, hindi na. Wala daw hustisya, kaya hindi na siya magpapahuli. At nagpapasalamat na siya sa Senado dahil sinabi ni Escudero, Senate President, pwede siyang mamalagi pansamantala sa Senado. Pag may warrant of arrest, hindi siya hulihin. Baka gagamitin niya yun. Doon siya magtatago sa Senado kasi kahit siya magtago sa buong Pilipinas, hahanapin siya ng PNP at ng Interpol pag lumabas yung warrant of arrest. Mukhang siya nasusunod. Kaya ngayon, sabi ni Harry Roque, hindi siya magpapahuli. Mukhang magtatago at ang Senado ang kanyang gagamitin. Kasi bilang senador, hindi siya pwedeng arestuhin sa loob ng Senado. Ayan ang update kay Harry Roque. Nabago na naman. Sabi niya, haharapin ko yan. Malinis ang aking konsensya. Ngayon ang nakakahulihan na, hindi ako magpapahuli. Kasi walang hustisya. Kita mo talaga. Nawawala ang mga tapang. Ano bang nangyayari sa inyo? Paano ngayon yan? Anong gagawin natin ito?
Gumaya ka na kay Duterte, nahuli rin, nandoon, nasarap na ng buhay, ang ganda ng tulugan. Para daw hotel yung kulungan niya. Parang hindi kulungan. O, hindi gano'n, malayo ka nga lang sa pamilya. At Europe, bay napakalayo niya. O, ayan po ang mangyayari. So, abangan natin. Magtatago ba sa Senado si Bato? Gagamitin ba niya ang Senado na magiging taguan niya? Wow! May mga nag-react na ho dyan, civil society. Bakit nyo gagawin taguan yung institusyon? Kasi ang Senado ay opisina ng mga mamamayang Pilipino, ng gobyerno. Bakit nga daw tataguan? Ayun, tingnan natin. Kung pag ginawa ito ni Bato na magtago sa Senado para hindi mahuli, kung ano magiging reaksyon ng mamamayang Pilipino na siyang gumagastos sa operasyon ng Senado. Kasi yung ilaw, air condition, lahat ng facilities dyan, people's money ang ginagamit. Kung kahit weekend ay nandiyan dyan, o kahit anong araw nandiyan, baka may ibang interpretation at sabihin ng mamamayan. Hindi natin alam. So, hindi ko rin sinabing gagawin niya. Pero mukhang gagawin niya kasi sabi niya, nagpapasalamat siya kay Senate President Escudero dahil sinabi sa kanya, pwede siya sa Senado pansamantala. Dahil sa harap ng Senado, sa labas ng Senado, wala siyang immunity. Sa labas ng Senado, walang kontrol ng Senado. Pwede siyang arestuhin anytime pag may warrant of arrest. Hahanapin siya ng Interpol at ng tropa ni General Torre na siyang CIDG director na nag-i-implement ng mga warrant of arrest. Ayan na. Talagang sumisikip ang galawan. Ang Malacanang naman, si Undersecretary Castro, nanawagan na po at ipinapalaala kay Vice President Sara Duterte na huwag daw kalimutan na siya ay meron duty. Meron siyang responsibilidad sa Pilipino bilang Vice President ng bansa. Paalala lang. Don't forget your duties as Vice President. Ayon kay Yosek Castro. Ayan na. Paalala lang naman. Pinapaalala lang niya na huwag daw kalimutan ang kanyang duty, responsibilidad bilang Vice President ng bansa. Kung ano ang kanyang trabaho bilang pangalawang Pangulo, huwag daw kalimutan yon. Kasi nga ilang araw na siya na nandun sa Netherlands na hindi naman para yan sa kapakanan ng lahat ng Pilipino. Yan ay sa kapakanan lang ng kailang pamilya dahil nga nahuli na si Duterte. Ayan ang pinapalabas ng Malacanang. Paalaala lang naman, huwag kayo magagalit. Hindi naman masama kasi pagka ang isang elected official o government official nasa abroad, bakit nandoon dito ka pinapasweldo? Like Robin Padilla, ano ba ginagawa niya doon? Hindi naman siya abogado. Hindi naman siya makakapagtanggol. At saka hindi naman pwedeng daanin sa politika at paalakasan ang ICC. Hindi yan katulad sa Pilipinas na pwedeng impluensyahan na may mga korteng pwedeng na-impluensyahan ng mga politiko at ng mga maiingay na politiko sa Pilipinas. Dito sa atin, iba ang sistema ng politika. Justice system dito nadadamay. Sa abroad, hindi po ganon. Okay? Kaya yung mga personalidad sa politika at mga abogado at kung sino man nagpupunta ng Europe, sa ICC, useless lahat yan. Kasi hindi kayo nire-recognize ng ICC. Iba ang sistema doon. Malayong malayo ang sistema sa international court kaysa sa local court. Okay? Yan ang paalala lang natin sa mga akala nila ganon. Pati yung kulungan ay wala namang problema. Maayos, parang nasa hotel lang daw. Sarap buhay, air condition, masarap ang pagkain, may bodyguard pa, at malayong-malayo sa kalagayan ng mga nakakulong dito sa Pilipinas. Ganon ang sitwasyon. Please like and share ng video.